Sa mapagpalang umaga sa ating lahat mga kape, welcome sa ating morning coffee devotion. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat mga kape. At ako po ay humingi ng dispensa sa inyo mga kape for waiting for so long. Dahil ako po ay galing po sa hospital. Because about 4 o'clock AM this morning, a voice of a kid, a young boy, woke me up because his father is in pain. Kaya dinala namin sa ospital, dinala ko sa ospital ang tatay niya. Tinasikaso hanggang sa ma-confine siya. Nasa ospital siya ngayon mga kape. Wala po siyang kamag-anak sa ating barangay. Yes, kaya sinabi ko sa mga kamag-anak niya, sa kanyang mga anak, na kontakin yung mga anak nila, ay yung mga kamag-anak nila. Yes sir, I will tell him. Diyos pagkamangan, anyaman
may pamigyan. When nga agpaiso Di Diyos tulain. kiragyan ng nama dinto aglemen. Di ayat di Diyos. Hintay rang bakal grasya na sa Pagraramanan dahil sa tibyan amin nagdamag ringatin ng bay Diyos pagkamangan. nay ayat mo apo Dagit tinapanglaw. nagkakaasig dagit ti mawang kasken kau apo balinen nakam tapno ti ayat mo di may paida. Once again, good morning, good morning, good morning. Magandang oras sa ating lahat mga kape. Welcome sa ating morning coffee devotion. Yes, salamat sa Diyos. And yes, today is the 14th day of May. Today is the 14th day of May 2025. May 14, 2025. And our time here in the Philippines is 6:35. Yes, 6:35 in the morning. Muli mga kape, ako po ay humingi ng paumanin sa inyo kasi nga po late po tayo masyado. Pero yan po ay dahil sa meron po tayong dinala sa ospital kanina madaling araw. Dahil po siya ay meron pong nararamdaman na hindi po niya nakakayanan mga kape. And yes, ang kanyang pong anak na I think bunso ay siya yung kumatok, siya yung nag-iingay kanina doon sa labas ng gate, dito sa ating pong gate. At ginising po tayo at sinabi niya na kanyang tatay is in pain. Kaya sabi ko, sige dalhin natin sa ospital. Kaya kararating ko lang po mga kape. Kaya ngayon lang po tayo nagsimula dahil nakita ko wala pang alas 7 kaya pwede pa. Kaya tayo po ay magpasalamat dahil po sa Cover Protection sa pagdala po natin sa kanya sa ospital at siya po ay na-admit. Wala po siyang kamag-anak din sa barangay natin. Ang asawa po niya ay wala rin dito, hindi kasama ang asawa. Ang naiwan ay yung mga anak niya na mga bata pa po, mga elementary. Kaya hindi po pwedeng magbantay doon sa ospital. Na-admit po siya. They admitted him in the hospital. At kaya ang ginawa ko, umuwi na ako pagkatapos na siya ay ma-admit. And then sinabi ko sa mga anak nila na i-contact yung kanilang mga mahal sa buhay para siya yung mag-asikaso sa kanila. At nireport ko na rin sa kanilang religious leader kasi meron din silang pastor. Kaya sinabi ko sa kanilang pastor na siya na yung mag-asikaso sa mga kamag-anak nila. Ayun po mga kape. So nandito na tayo. And salamat sa Diyos at tayo ay ginabayan niya at tayo nakarating din nakauwi ng maayos. Please pray for him. His name is Jet. J-E-T as in jet, airplane. Yan, Jet de los Santos. Ayan po mga kape. Sana siya po ay gagaling at magbago na rin ang mga kakape. Siya ay isa kasing tatay na marunong uminom ng alak. So again, good morning kay Sir Dan Colbert. Good morning saints, praise our Lord Jesus Christ. Good morning Ate Nisa, Manang Nisa.
Good morning. Good morning Nanang Basang. Good morning Daklapan. Ayan. Mga kape, maraming salamat po. Good morning kay Kuya Richard Carino. Good morning. Sino pa? Tingnan natin mga kape. Pasensya na po kayo pag hindi ko mapangalan lahat. Ayan. Yes sir, I will call Freddy later. Thank you so much. I will tell him. Kay Ate Jessie gusto magawiran, good morning. Good morning Pastor Rafi and all kakape. Thank God for another day. Amen. Every gising is a blessing. Amen. Yan, good morning kay Ate Mercy Semanero Calapon dan sa San Mateo Rizal. Good morning Pastor and their family and all kakape. Good morning also to Shara May Ragasa. Good morning to Shara May Ragasa. Welcome to our morning coffee devotion. Kay Ate Jovita Viernes, good morning. And sa lahat po ng mga kasama po natin ngayon, okay? So, tayo po ay manalangin na po mga kapatid. Let's pray. Our gracious Heavenly Father, we thank you so much Lord for this morning. Panginoon, i-bless mo po ang mga kapatid. I-bless mo po ang lahat po ng mga nanonood na nakikinig ngayon. Traveling mercies also Lord sa mga nandyan po sa Laot, sa Impapawid, at dito po sa Kalupaan, Panginoon, State Travel. Lord, please grant us good health and strength. Panginoon, patawarin po ninyo kami. Please forgive us, Lord, for all the sins that we have done. Thank you so much, Lord, for all the blessings. Thank you so much, Lord, for your provision as well as your protection. And we thank you so much, Lord, for the strength that you are giving us. As today we are together, I pray that you may please help us and teach us that we may please you, O Lord. And again, I pray for everyone who are here with us, that you please continue to intervene, whatever the struggles, problems, the things that bothers us, Lord, please help us. Increase our faith, Lord, and please, Lord, help us. Today, give us understanding, give us wisdom. Please continue to strengthen every one of us and heal even the sick, Lord. I pray and we pray also for Jet De Los Santos, that you please work in his life, and please, Lord, have mercy and provide the needs of his family. I pray, Lord, that you may please continue to give us that desire, that dedication, Lord, to serve you and to share your word. Thank you so much, Lord, for the social media. Thank you so much, Lord, for the internet. Thank you so much, Lord, for this freedom that you have given, even the freedom here in our country to preach the gospel. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong ginagawa po sa amin. Sa mga nagtrabaho po, please protect them, give them wisdom, strengthen them, and also sa mga business or businesses, I pray that you please give them wisdom also, na maging blessing po ang kanilang po mga business sa mga employees, at higit sa lahat na mapalapit po ang bawat isa sa inyo. Muli, Panginoon, I pray for the needs of our brothers and sisters sa mga nagpapakimotherapy, radiation therapy, dialysis, at sa lahat po, Panginoon, ng mga kasama namin po ngayon na kahit po sa mga na-confine, I pray that you may please continue to heal, strengthen them, Panginoon. Maraming salamat po muli as we study your word. Lord, please give us wisdom and understanding. And again, Lord, we thank you and we give you all the glory. In Jesus Christ's name, amen and amen and amen. Okay, mga kape. Nandun siya? Thank you. So, maraming salamat po. And again, take care and God bless everyone. Okay, happy birthday kay Mark Barrett. Happy birthday, Mark Barrett. Happy birthday to you. And good morning kay Kuya Rogelio Asuncion. Good morning. At magandang hapon po sa Susun City. Ate Emerita Bob Sacorpus, Manong Jean. A blessed and good morning, Brother Rafi, and to all kakape. Yan, good morning, Sister Esmeralda Cacacio, Brother Raymond Cacacio, and their family, of course, kay Ezra, kay Hagay, kay Ren, and kay Kisia. Ayan, maraming salamat po, Ate Jovita, and of course kay Precious. Ayan po mga kape. So,
Hindi naman tayo mukhang nagmamadali, ano. So sa hindi pa po nakakaalam, nalit po tayo nagsimula mga kape kasi may dinala po tayo sa ospital kanina madaling araw kasi kinatok po tayo dito sa bahay. Dahil nga po masakit yung kanyang tatay. Yung bata po gising tayo kanina. Kaya dinala po natin sa ospital. At yun nga po kararating ko lang. Kaya ngayon lang po tayo nagsimula. Maraming salamat. Kaya sabi ko wala pang alas 7 kaya pwede pa. Okay. So ang ating pong pag-uusapan mga kape ito sinumulan natin kahapon, stealing, pagnanakaw. Ayan po mga kapatid. Pag sinabi natin pagnanakaw, wala pong ano yan, wala pong masasabi na maliit lang yan o konti lang yan. Basta't kinuha mo isang bagay na walang pahintulot o walang consent ang isang tao na hindi mo pag-aari, yan po ay matatawag na pagnanakaw. Ayan po mga kapatid. Even just as simple as picking flowers that is not your own. Kung alam mo na mayroong nagmamay-ari niyan. For example, nasa garden ng isang bahay, nasa bakuran ng isang bahay. So just picking or cutting their plants and with the purpose of having those kind of plants because of your collections without the consent of the owner, that is what we call stealing. That is considered as stealing, brothers and sisters, o pagnanakaw. Kahit po yung pagpilas po ng bunga ng mangga na hindi mo pag-aari, alam mo mayroong may-ari niyan, yan po ay pagnanakaw. Simpleng ganoon mga kapatid. So ano pa ang uri ng pagnanakaw? Kahit po yung mga kahit yung halaga na kung saan sa bahay natin nakuha mo yung 25 cents, 1 peso, 5 peso na nakakalat, inangkin mo, yan po ay hindi mo pag-aari, yan po ay pwede ring, yan din ay considered po na pagnanakaw. Ganun po. Ganon din ang paggamit sa pangalan ng iba. So yung stealing of identity na tinatawag. So yung pangalan mo ginagamit mo, yung pangalan ng ginagamit mo ang pangalan o ID ng iba para i-presenta na ikaw yun. Ganon. Identity theft ang tawag yata doon. But anyway, mga kape, alam na po natin yan. Kaya tingnan po natin, bilang mga anak ng Diyos, hindi po tayo dapat magnakaw. Alam niyo po, meron din sinabi sa Biblia, doon sa Malakay chapter 3, na ang Diyos ay ninanakawan natin. Ang Diyos ay ninanakawan natin sa pamamagitan ng ating pong tinatawag na offering at sa ating pong mga ikapo. I repeat, brothers and sisters, and I'd like to read that, brothers and sisters, in Malakay chapter 3. Dire-diretso po tayo ngayon mga kape para maging ano po yung ating pong oras na nalalabi. Maging intact po mga kapatid. So, meron din sinabi sa Biblia sa Malakay chapter 3 verse 10, Malakay chapter 3 verse 8 hanggang verse 10. Ito mga kakape ang sinasabi po ng Biblia. In verse 8 of Malakay chapter 3, will a man rob God? Tanong yon mga kape, tanong. Will a man rob God? Yet ye have robbed me. But you say, wherein have we robbed thee? In tithes and offerings. Okay. Ito ang sinasabi mga kapatid. Ang kaya bang nakawan ng tao ang Diyos? Oo. Ninakawan niyo ako. Pero sinabi niyo, saan ka namin ninakawan?
Actually, yung ginamit na word dito mga kapatid, hindi na pagnanakaw eh. Ang ginamit na word dito sa English, rob. Alam mo yung stealing at saka robbing, magkaiba po yun. Pero pareho pong pag-aagaw o pag-angkin ng hindi mo pag-aari, hindi natin pag-aari. So matatawag yung paging gahaman. That is being covetous. Covetous. Pag-angkin sa hindi natin pag-aari, mga kapatid. Ang kaibahan lang na po nito mga kapatid, pag nanakaw, yung stealing ay pag nanakaw, yung robbing naman, yung lantarang pag-agaw ng isang bagay o pera na hindi mo pag-aari. Parang yung hold up. So pagkakaiba ng mga kapatid, yung magnanakaw, kukunin niya yung gamit mo na wala kang kaalam-alam. Siguro habang wala ka sa bahay nyo, o siguro habang natutulog ka, gano'n, o habang busy ka sa trabaho, at mag-sneak around yung magnanakaw, titignan niya kung walang makakapansin, then kukunin niya yung pag-aari mo o gamit ng iba, gano'n. Pero yung robbing po, or being a robber, okay, being a robber, yun po yung lantaran, harap-harapan, kapal ng muka, na harap-harapan sabihin sa'yo, akin na, bigay mo sa akin ang pera mo. O kaya yun ang tarang, aagawin yung bag mo o pag-aani mo, cellphone mo, whatever you have, na pwede niyang kunin. That is a robbing. So, ibig sabihin ng pag-rob, pag sinabi natin ganon mga kapatid, yung nakikita ka mismo, yung nakikita ka mismo na ginawa mo, yun po yung tatawag na robbery. Okay? So, bakit ang ginamit dito sa Malakay ay rob? Kasi nga po, nakikita ng Diyos. Alam natin, we are aware na nakikita tayo ng Diyos, pero inaangkin natin yung kanyang pag-aari. Inaangkin natin yung dapat yung inaangkin natin yung sa kanya talaga, at inaangkin natin na sa atin o pag-aari natin. Ayun, di ba? Robbery is taking something from a person or place by using force or the threat of force while stealing or theft. While stealing or theft is taking something without force or a threat or force. Yun, mga kapatid. So, matindi po ito. Sabi ng Diyos, sabi niya, ninakawan ba ng tao ang Diyos? And yet, you have robbed me, sabi niya. So sabi niyo, saan ka namin ninakawan o inagawan? Saan ka namin ninakawan o inagawan? Sabi ng Panginoon, in tithes and offerings. Tapos verse 9, sabi nito, ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation. Kayo ay isinumpa ng mga isinumpa, kasumpa-sumpa, dahil ninakawan nyo ako, sabi ng Diyos. Okay? Kaya sinasabi ng Diyos sa atin, bring ye all the tithes into the storehouse. Dalhin nyo ang mga ikapon nyo sa aking bahay, na merong makain. At i-prove nyo ako ngayon. Prove me, sabi ng Panginoon. I-try nyo ako, try me, sabi ng Panginoon. Subukan ninyo ako, na kung maging faithful kayo sa pagdadala ng mga ikapo at mga handog ninyo, sabi rito, bubuksan ko ang mga bintana ng langit at bubuhusan ko kayo ng pagpapala, at wala nang lugar o kwarto o wala nang silid na paglalagyan nito. So merong lesson din dito mga kapatid. Meron ding lesson dito na kung saan sinasabi sa atin, as God is blessing us,
we learn, we must be a blessing. We should be a blessing to others. And most especially to be a blessing to God. Kasi nga po sabi rito mga kapatid, dahil pag tayo ay faithful na nagbibigay, binibigay natin yung dapat para sa Diyos. Sabi niya, bubuksan niya ang pintuan, mga bintana ng langit, at bubuhusan tayo ng pagpapala na hindi na po kakayanin o hindi na po makakontain o hindi na po pabagkakasya yung kwarto natin o yung silid natin. Inward ang lesson po doon, para laging mayroong space doon sa ating room sa blessing. Dapat maging blessing tayo. Give and take. It is more blessed to give than to receive. For God loveth a cheerful giver. For God loveth a cheerful giver. Mga kapatid, kasi pagtanggap lang tayo ng tanggap ng blessing, katulad po ng isang ilog, mga kapatid, pag wala pong exit point yan, pag wala pong tinatawag na sabangan, o kaya'y close po yung exit ng river na papunta doon sa sea o doon sa dagat, ang mangyayari, mag-stagnant po yung tubig. Ang mangyayari doon sa tubig, babaho, like a lake, parang lake, mga kapatid. Yung lake, talagang maipon doon yung lahat ng kung anumang klaseng mga bakterya doon, na kung maligo ka, gagalising ka, magkakabalokubak ka. Ganon na mangyari kasi nga po wala pong exit. So parang ganon mga kapatid, ang tubig ay daluyan ng pagpapala galing po sa kabundukan, galing papunta sa batis, sa mga fountains, then batis papunta po sa papunta sa ilog, at yung ilog papunta sa dagat. Continuous flow, mga kapatid. Yun po yung tinatawag na blessing. Kaya pag ang Diyos ay biniless po tayo, dahil tayo ay faithful sa pagbibigay po ng ating ikapo at ating pong handog para sa Kanya, ang sinasabi po rito mga kapatid, hindi na po magkakasya ang ating silid sa pagtanggap ng mga blessing, dahil bubuksan ng Diyos ang bintana, ang mga bintana ng langit. Kaya huwag natin dihayaan na mapuno yung kwarto natin o yung silid natin. Dapat magpo-flow din yung blessing doon, mga kapatid. That's why as God is blessing us, let us learn to be a blessing to others, and most especially to be a blessing to Him. So how can we be a blessing to God? By supporting missions, by supporting churches, by supporting the work of God, the ministry of the Lord, mga kapatid. Yun po yun, mga kapatid. So bakit natin pinag-usapan ito? Ang pinag-usapan natin, brother, ay pagnanakaw. Kaya nga po sinasabi ng Biblia, mga kapatid, ninakawan natin ng Diyos. Saan natin ninakawan ng Diyos? In tithes and offerings. Yun po ang sinasabi ng Biblia, mga kapatid. Okay, maliwanag po yun ha, mga kapatid. So, thou shalt not steal. Okay? Now, ito pa mga kapatid. Isa pang verse na gusto kong bigyan ng emphasis dito mga kapatid ay yung Proverbs 11:1. Proverbs 11:1 mga kapatid. Anong sinasabi ng Proverbs 11:1? A false balance is abomination to the Lord, but a just weight is His delight. Ito, ang madayang timbangan ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Ngunit ang matuwid na timbangan o tama o tapat na timbahan ay kanyang kinagigiliwan, ay kanyang kaluguran. Mga kapatid, good morning sa mga pastors na kasama po natin dito. Good morning Pastor Jun Verisania. Good morning Pastor Jonathan Agudoy. Good morning Pastor James Senior. Ayan, Pastor James Passion Senior.
Maraming salamat po sa inyo for visiting our live stream. May God bless you po. Okay, yan po mga kapatid. So, tayo po mga kapatid, when it comes to false balance, yung tinatawag na madayang timbangan, hindi lang po yung literal na timbangan na pinag-usapan natin dito. Pero yun po ang number 1, brothers and sisters. Pero ganoon din yung pagtrato po natin sa iba. Kailangang balanse po tayo mga kapatid. Especially sa mga judge. Diba? Sa mga nasa gobyerno, sa mga legislators, sa mga katulad po ng ni Pastor James, isa pong lupong sa barangay. O di ba, Pastor James? Ganon. Mga kapatid, kailangang balanse po tayo. Kailangang balanse. Wala tayong pinapanigan, mga kapatid. When it comes to that, tinitimbang po natin ang tama. Siyempre, the Bible is telling us that ang Diyos, kasama niya o kasangga niya yung mga inaapi o naapi, mga kapatid. So, habang tayo ay nandyan, kailangan maging balanse po tayo para yung ating pong magiging pasya o konklusyon sa mga ganong mga usapan when it comes to family problems, friends problems, barangay problems, whatever the cases na ating pong hinaharap, dapat maging balanse po tayo. That both parties will understand that it's really kung sino po yung may gawa ng mali ay siyang dapat humingi ng tawad, at ganoon din dun sa kabila na nagrabyado o na biktima ay magkaroon din ng makatanggap ng hustisya at marunong ding magpatawad. Dahil gusto po natin sa ating barangay yung tinatawag po nating conciliation. Ayan mga kape. Okay? So, ngayon, when it comes to this false balance o yung tinatawag na huwad o madayang timbangan, kaya mga nagtitinda po na gumagamit po ng timbangan, yan, maging maayos po kayo, umayos po kayo mga kapatid. Pag halimbawang tayo po ay meron pong ganyan timbangan, dahil nga po, kasalanan po yan, kasuklam sa harapan ng Panginoon na tayo ay nakakain o kumakain at pinapakain natin sa mga anak natin yung galing sa pandaraya, mga kapatid. Kaya dapat yung mga timbangan ginagagamit natin mapakalibrate po ng tama. Yan, lalong-lalo sa mga hindi naman lahat po ng mga bibili ng mga bote at bakal, mga bote landok o mga ngangalakal nang dadaya po lahat. Hindi po, pero meron din talagang mga nandaraya, mga kapatid. Kaya nga sinasabi ko, tinuturuan ko kayo. Kasi dati pa ako nagbibili din ng mga kalakal, mga kapatid. At hindi ko never na ginamit ko ang timbangan ko sa mali na paraan. Kaya nakita ko kasi mga kapatid, ginagawa ng iba, ginagawa nilang mahigpit at para mas marami yung makarga ng 1 kilo. So, if you want to check if their timbangan is tama o tapat, mga kapatid, pag makita nyo doon sa kanilang pong kurong o doon sa kanilang sasakyan, meron pa kayong nakitang 4 kantos. Pag may nakita po kayong 4 kantos, ayan po, yung malaki ang timbang po ng isang bote ng 4 kantos ay 1/2. So, pagdating po sa ganon, mga kapatid, sandali lang po, kilala pala ako na nasa hospital. Tinatawag ko ng hospital, mga kapatid. Tinatawagan po ako sa hospital. Kilala po ako na nandun sa hospital. Sandali lang po Sandali lang po. At tatawagan ko po sa live. Yung dinala ko po sa hospital, tinatawagan po ako.
Sandali lang po ha. Kasi yun, dinala ko sa ospital, lasing kagabi. Sandali lang po ha. Hello ma'am. Tika Karangaya. Anak, kumusta? Anak, ano tikuan na ma'am? Ada may pa-test na datais po ng Pastor Romy Kadwana. Kasi ma'am, nakasiridak dati kuanan, nakasiridak dati pastor na kini anak na umaydan ma'am, madandama. Okay. Sige, harap ka. Okay, thank you ma'am, thank you. Yan po. Ay, kilala pala niya ako. Uy, ganun pala. Sige. Okay, so ayan po mga kapatid. Saan ba? Saan na nga ba tayo? Tungkol mo sa maling sa timbangan. So test niyo po yun mga kapatid. Yung isang 4 kantos po, 1/2 po ang kilo niyan. Kaya dalawang 4 kantos sa 1 kilo. Yun, pag may makita kayong ganun dun sa kanilang pong kuro, do sa lang subukan yung gamitin yung niya. Subukan yung gamitin yung timbangan nila kung tapat. Kung makita nyo mali, pagsabihan nyo, pagalitan nyo. Ganun po lang po yun mga kapatid. Okay, so mga kape, isa pa mga kapatid, isa pa. Thou shalt not steal, mga kapatid. Ito po ay isa sa mga kautusan ng Diyos. Huwag daw po tayong magnakaw. Okay? In Ephesians chapter 4 verse 28. In Ephesians chapter 4 verse 28, mga kapatid. In Ephesians chapter 4 verse 28, let him that stole steal no more, but rather let him labor, working with his hands the thing which is good, that he may have to give to him that needeth. Okay? So, maliwanag po rito mga kapatid ang sinasabi ng Biblia na sa mga magnanakaw ay huwag na magnakaw, pero dapat matuto na magtrabaho. Magtrabaho sa kanyang sariling kamay at magtrabaho ng mabuti o magandang trabaho. Ibig sabihin mga kapatid, yung hindi po trabaho na masama, para meron din siyang maibigay sa mga nangangailangan. Mga kapatid, at yan nga po mga kapatid ang ating pong mensahe o ating pong devotion. Kinumpres lang po natin mga kapatid kasi tayo ay late na nagsimula, kaya nga sabi ko sa inyo, dahil galing lang po sa hospital, kaya tinawagan nga po ko ng hospital, dahil nga po meron po tayong dinala doon kanina madaling araw. Kung kinatok po tayo dito sa bahay ng kanyang anak, nagising po tayo at sinabi yung kanyang tatay ay may sakit, masakit ang tiyan, kaya dinala natin sa hospital. Hindi naman ako pwedeng umalis sa hospital na hindi ma-admit kasi nga po kailangan maobserbahan. Kaya nga, ganun nga po nangyari. At ako'y tinawagan kasi nga po ako lang po yung contact person dahil sila po ay nag-migrate sa ating barangay. Tapos meron siyang maliit na anak, hindi pwedeng magbantay doon. Saan yung kanyang asawa? Wala po yung kanyang asawa. Dahil nga po, laseng ko siya, medyo dumistansya yung kanyang asawa. Dahil meron silang istorya. Meron silang history. Please pray for him. His name is Jet de los Santos. Nasa hospital siya ngayon. Kaya ang ginawa ko pagdating dito, dinala ko pumunta ako sa kanyang pastor kasi meron simbahan dito sa aming barangay na kung saan doon po siya member. Kaya pumunta ako sa kanyang pastor. Tapos sinabi ko, tanungin sa mga anak kung sino yung mga kamag-anak para meron titingin sa kanya. Yun po ang mangyayari. So maraming salamat mga kape. So please pray for Jet de los Santos. At sana ang pangyayaring ito ay maging
magbukas sa kanyang kaisipan na itigil na niya ang kanyang bisyo. So, ganun mga kapatid. At siyempre, karapatan niya ang gawin yung gusto niyong gawin. Pero ang ating trabaho, katulad kanina, habang nagre-ready ako, dinala ako sa ospital, pinagsabihan ko talaga siya. Pinagalitan ko talaga siya. Sabi ko sa kanya, meron kang anak. Meron kang mga anak. Naging makasarili ka eh. Sabi ko sa kanya, dalilisin mo lang sarili mo. Inom ka ng inom. Ngayon meron kang sakit. Sino makakatulong sa iyo ngayon? O diba? Ganoon po. Kaya sa mga mangiinom, itigilan nyo na yan. Sa mga mangiinom, itigilan nyo na yan. At para mas maging maayos ang pagtrato mo o pag-alaga mo sa mga anak mo. Imbis na ikaw mag-alaga sa mga anak mo, ikaw pa inalagaan. Babaliktad na. Kaya yun, bago ako umalis ng hospital, pinagsabihan ko ulit siya. Sabi niya, oo pastor, oo kagawad. Ganoon sa amin ng oo. Sana totoo yung kanyang sinasabi. But anyway, maraming salamat mga kape. And sabi ko nga mga kapatid, habang tayo po nabubuhay, let us always be a blessing to everyone, mga kapatid. So maraming salamat. Tayo po ay manalangin na po. Dakilan namin Diyos, maraming salamat po. I-bless mo po ang bawat sa amin. I-bless mo po ang mga birthday celebrants at mga celebrate po ng mga anniversaries. We thank you so much, Lord, for all the things that you have done in our lives. Please, Lord, bless our brothers and sisters. And also, Lord, nilapit po namin sa inyo si Jet, that you must continue to work his life. Siya po ay magbago, Panginoon. If you will give him another chance, Lord, please, siya po ay magbago at maging kagamit-gamit at he will become a good testimony sa iyong pong power. Maraming salamat po, Panginoon. I pray this in Jesus Christ's name. Amen and amen and amen. Thank you so much mga kape. At ito na po ang birthday song para sa lahat po ng mga birthday ngayon. Happy birthday kay Pastor Ruben Ginoga. Happy birthday kay Mark Barwick. Thank you so much. And happy birthday kay Ate Merly Maningas. Ganoon din kay Kuya Rogelio Asuncion. Ayan po mga kapatid. At kay Ate Los Bibina Asuncion Gonzales. Ayan. Kay good morning kay Ma'am Evangeline Gitap. Eduardo Rumusod, good morning Quats. And good morning kay Alisa Makadangdang. At maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you so much po sa inyo, sa inyong katapatan. At tingnan po natin ang mga magbe-birthday ngayon. Happy birthday kay Mark Barrett. Happy birthday kay Noel Gumban. Happy birthday kay Melanie Baby Loge. Happy birthday kay Nance Biswas. Happy birthday po, missionary. And happy birthday kay Wilson Dakiwag Jr. Happy birthday kay Pastor Ruben Glinoga. And happy birthday kay Rachel Castro Barkins. Happy birthday, Bats Rachel. Happy birthday. Happy birthday po sa inyo lahat na mga magbe-birthday at sa lahat mo na mag-anniversary. May the Lord God bless you all. Okay, by that mga kape, magpapaalam na po tayo mga kape. This is your brother Rafi Kakaut Paing. Lagi nagsasabi sa inyo sa lahat ng situation sa ating buhay, mapanegatibo o positibo, umulan man, bumagyo, huwag po natin kalimutan manalangin sa Diyos, magpasalamat sa Diyos at tunayan ang Diyos. God first. Amen. Stay safe, stay humble, share blessings, pray for our enemies, pray for our family, our community, our country, and let's pray for the world. May God bless us all. Mabuhay. Aloha. Mahalo. And I love you all. Bye. See you later or see you tomorrow by God's grace. Ingat. Bye-bye.